Hello mga inday! Isang nakakalokang morning to everybody. Kumusta naman ang lahat, mga syalak? Ayan, ayan. Pak, 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 pak. Ano mo pa? Pak. Syalak. Nakakaloka. Mga syalak. Nakadungog. Ay, favorite ko talaga yun si Winky. Unsa may toyo mo, Ate Manet? Charis. Chismis! Nakadungog ka na ba? Ang dagan sa storya. Ang bagong dagan sa storya. But anyway, go to the topic na. Paligoy-ligoy. Ano ba yan? Ayon, mga beshi. Gusto ko lang sanang iano sa inyo, yung parang sagutin yung comment about sa investment. Mga inday, kaya hindi na ako nag-share masyado ng about sa investment ko or kung saan ako nag-i-invest is because English. Sa kadahilan ng may mga nagpi-PM sa akin ng mga negative comment, bakit ka nag-i-invest sa ganito, bakit ka nag-i-invest sa ganyan, dapat nandito ka sa ganito. Yung mga tao dito, mga inday, to be honest, nakadalawang taon lang dito, nakatatlong taon lang, ay feeling nila ay sila ay financial planner na. So, lahat naman tayo, meron tayong sari-sariling personality, meron tayong sari-sariling risk appetite, kasi iba-iba yung ating pag-uugali pagdating sa pera. Minsan, may mga taong risk taker talaga, meron namang iba sure ball. So for me, walang mali or walang tamang investment sa isang tao. Walang maling investment. All is right. Nakadepende na yan kung paano mo i-invest at gagamitin sa tama ang yung pera. Kung gusto mong waldasin mo. Kasi hard-earned money mo yan eh. Pakialam mo kung nagwawaldas siya ng pera, hindi naman ikaw ang trumabaho niyan. Hindi naman ikaw ang nagpagod para makuha yung perang niyan. Kung gusto niyang gamitin sa ganito, pakialam mo, o di ba? Kung gusto niyang bumili ng ganito, nasa sa kanya 'yon kung paano niya gagamitin ang pera. Huwag tayong makialam sa pera ng iba. O di ba? Walang right or wrong investment. Pero every time na nagpo-post ako about investment, ang daming mga negative feedback, negative criticism na nare-receive ako. So I stop recommending, I stop telling people kung saan ko dinadala yung pera ko. Baka isumbong pa ako sa IRS. Charis! Kala mo mayaman. Yun. So, hindi na ako naggaganon. So, walang right or wrong investment. Kung komportable ka sa real estate, go for it. Kung komportable ka sa stocks, go for it. Kung saan mo gustong dalhin yung pera mo, go for it. Pero wag tayong makialam sa pera ng iba. Kasi hindi ka financial planner, day. Joke lang yon. Madami na namang magagalit. O siya, sige na mga inday, tapusin na natin doon. So, hanggang doon na lang, kaya hindi ako nag-share kasi iba't iba tayo ng personalidad, iba't iba tayo ng risk appetite, iba't iba tayo ng pamamaraan kung saan natin dadalhin yung pera natin. Huwag tayong makikialam sa pera ng iba, 'di ba? Unsa may toyo mong Ate Manet? Charis. Shalak! O siya, sige na, tapusin na natin doon mga beshi. Doon tayo sa marami kasing nagtatanong, gusto daw nilang ma-inspire sa timeline ko, gusto nilang marinig yung mga ko. Actually, na-share ko na yung experience ko sa ano tong aso na to? Lakyan ko to ng duct tape. Charis! Ayan, natatakot talaga ako sa aso, day. May fear ako sa aso. Buti na lang meron tong harang. Hindi naman siguro nila ako sasakmalin. Hindi naman sila makakatawid dito, nasa kabilang bakod sila. But anyway,
Ayan, gusto nila ma-inspire sa aking timeline. Na-share ko na 'to sa nurse photographer, eh. Siguro gusto niyo marinig dito sa sarili kong channel, charis. Ayan, nag-start ako mga beshi na mag-pursue ng American Dream at, makapag-decide na i-process ng aking NCLEX kasi alam niyo naman, napakatagal ng gugugulin niyo. Hindi lang sa pag-aantay bago kayo makarating dito sa Amerika, kung hindi sa pag-aantay bago pa man kayo makapag-take ng NCLEX. Alam nyo kung ilang taon ang inabot bago ako makapasa at makapag-take ng NCLEX? I started ang processing, nag-inquire ako sa NAIAC, which is a third-party processing agency, kasi nga hindi ko alam ang gagawin nun. Nag-start ako ng December of 2018. Nakapag-take ako ng NCLEX October of 2021. So isipin nyo na lang, 1920, halos 3 taon. 'Di ba? 2 taon at 10 months. 2 years and 10 months. Kaya naman ako tumagal ng ganon ay dahil sa kadahilan ng nagkaroon ng COVID. Ikwento ko sa inyo ng very brief and very light, katulad ng aking bading light na light, charis. Fuck. Joke lang yon. Showy talaga. I-show talaga yung muscle. O, ayan. Ikwento ko sa inyo ng very light yung aking timeline. O, di ba? Fuck! Tricep pa more. Charis. Ayan. Ikwento ko sa inyo ng very light ang aking journey papunta sa aking US American Dream. Shalak! Happy talaga ako ngayon kasi wala akong trabaho, dahil dapat may incentive sana ngayon para mag-overtime, pero dinedma ko na lang. Sabi ko, wag na lang. Rest muna ang lola nyo. Charis! Sasabak tayo this week. Anyway, yon, ikwento ko sa inyo. December of 2018, napagdesisyonan kong i-process na ang aking NCLEX at mag-NCLEX na. So, yon. Noong February of 2018, nag-gather na ako ng mga documents kasi ang sabi sa akin ng NAIAC ay qualified or suitable para sa akin na mag-process through Illinois Board of Nursing. So sa state of Illinois ako daw suitable. At that time, yung New York Board of Nursing matagal pa. Kasi at that time, noong 2018 or early, ano ba to? Pag English, mahirap. Okay. Nung mga bandang February or January of 2018 ay napakahirap pa at napakatagal pa ng New York Board of Nursing. So, hindi ako nag-apply sa New York Board of Nursing kasi napakatagal pa niya. Wala pa yung New York Education na nagre-review ng mga credential. Wala pa. Through CGFNS din, CVS naman, Credential Verification Service. Napakatagal nun kasi wala kang gagawin kasi yung mismong CGFNS ang makikipag-coordinate sa school mo. So, tumatagal yun ng more than a year. So, sabi ko, hindi ko kayang mag-antay ng ganong katagal. So, nag-pursue ako ng Illinois Board of Nursing, which is CES or Credential Evaluation Service ang kailangan ko. So, nag-start ako noon, binayaran ko yung CGFNS ng mga bandang April of 2019. So, April of 2019, nagpa-process na ako noon, ganyan-ganyan. Tapos, ng mga bandang August of 2019, ayun, na ako, parang okay na, meron na akong eligibility, ganyan-ganyan. Kasi sinend ng CGFNS yung result ng aking school, tsaka ng aking, yung PRC license, doon mismo directly sa Illinois Board of Nursing. So, sabi doon, allowed ako at eligible ako to take the NCLEX. So, binayaran ko na lahat-lahat and everything. So, eligible na ako to take the NCLEX ng mga October or September of 2019. Pero hindi ako nag-take ng mga time na yon mga beshi kasi
feeling ko hindi pa ako ready of 2019. So, ang nangyari, 2020 ng February at March ready na ako. Kaso, bago mag-April, sumabog day. Alam nyo kung anong sumabog? COVID-19. Kaya nga, 2019. Oo. COVID-19 siya na tinawag, pero 2020 na nag-lockdown, ang pagkakatanda ko. Ayun. Kasi nga parang December of 2019 ata yung nagka-breakout sa China, eme, 'di ba? Tapos 'yon. Nagkaroon ng lockdown, walang flights from Manila to Philippines. So, in short, na-lockdown ang lola nyo at hindi nakaalis. Hindi nakapag-take ng NCLEX from that moment onwards. So, nalipat pa nga ako nun sa ibang ospital. So, umabot hanggang October of 2020, hanggang sa nakabalik ako sa regular hospital ko. Ayon, December, nag-resign ako, tapos nalipat na naman sa ibang ospital ng mga January of 2021. So, aalis na sana ako, pero wala, na-extend. Dapat magte-take ako ng NCLEX sa India, mga Inday. Kaso, nasunog ang India, day. Nasunog in a sense na parang nagkaroon ng outbreak doon, tapos yung mga tao sinusunog. So, natakot kaming pumunta ng India kasama ni Beshi. Suppose sabay kaming magte-take, pero hindi kami nag-take ng mga time na yon. So, ayun, umalis na ako sa ospital, nag-end yung last day ko. Yung last day ko, August of 2021. Tapos noon, mga Beshi, ay sabi ko gusto kong mag-review ng bonggang-bonggo kasi feeling ko hindi ko pa kaya. So, ang ginawa ko, hindi ako umuwi ng Pilipinas noong August mismo. Tapos wala ring vacancy pagdating sa mga flight. So, ang nangyari, August of 2020, August of first week hanggang October, nag-review lang ako for NCLEX. Wala na akong trabaho nun, pero nasa Saudi pa rin ako. So, October 4 of 2021, umuwi ako ng Pilipinas. October 25, nag-take ako ng NCLEX. O, diba? So, nung lumabas yung resulta, nagkaroon pa nga, actually memorable yung resulta para sa akin din kasi yun yung time na nagkaroon ako ng dagok sa aking buhay. First time ko mawalan ng mahal sa buhay. Tapos, nawalan din ako ng gana na mag-pursue ng American dream ko kasi sabi ko sa isip-isip ko ito ba yung kapalit ng aking tagumpay? Yun yung parang inisip ko na parang, ito ba yung magiging kapalit? Kasi kung ang magiging kapalit ng mga tagumpay ko sa buhay ay mga mahal ko naman sa buhay, ay hindi ko na lang ipopursue na maging successful. Sinubok ng bonggang-bongga yung katatagan at paniniwala ko sa Diyos. As in, sobra. Sobra akong parang nalugmok, in short. So, from October of 2021, siguro mga November, umuwi ako ng probinsya namin sa Jolo. Ayun, nag-contemplate kasi nga, syempre, heartbroken pa yung lola nyo kasi nga nawalan ng mahal sa buhay. Wala na akong intensyon na mag-Amerika. Kasi sobrang napakapait ang nangyari sa akin. As in, to the highest level, mga beshi. So, ayun, wala na akong gana, maski na-interview na ako ng Connetics ng mga December of 2021, ay wala na akong gana mag-Amerika. So, yun, hanggang sa dumating yung March. Papunta ako noon ng Amerika, may inaasikaso ako, papunta ako noon ng Manila, may inaasikaso ako. Biglang nag-text or biglang may nag-text sa akin na relatives, sabi sa akin, "Huy, wag mong sasayangin yung NCLEX mo. Ipagpatuloy mo ang yung American dream kasi
yan yung makakabuti, yan yung pangarap mo. Panindigan mo. Tapos sabi ko, nag-isip-isip ako. Nag-a-apply na ako noon ng staff nurse position sa Zamboanga. O, 'di ba? Parang gusto ko na lang magstay muna, sabi kong gano'n, dito sa Pilipinas. Tapos, ayun, biglang dumating Anconetics na hiring itong ospital na to a day prior. Sabi ko sa aking sa Conetics, i-reserve ako ng interview. Dumating ako ng Manila ng mga 9 o'clock. 9 o'clock, 8 o'clock, mga ganyan. 6 o'clock, Philippine Airlines. Tapos, dumating ako mismo sa unit na pagsistayhan ko around 8 or 9 o'clock. Ang interview, 11 or 12. Hindi ako natulog. Alhamdulillah, na-hire ako. Halos lahat ata kami nung mga time na yun ay na-hire. Kasi nga, ang priority date, sobrang current. Sobrang current talaga, mga Inday. So, na-hire ako. Tapos doon na nag-start yung aking journey papunta dito sa Amerika. Nag-apply ako ng March, tandang-tanda ko pa at hindi ko makakalimutan. March 10 of 2022, na-hire ako ng Catering Health Network as an ED nurse. Tapos yon, nagdalawang isip pa nga ako noon eh. 'Di ba? Kung tatanggapin ko. Pero wala, eto na to, gora na. So, ang nangyari, tinanggap ko na siya ng bonggang-bongga. Eto na siguro, sabi ko, yung right time para i-pursue ko or ipagpatuloy ko yung aking American dream. So, yon, nag-start nun. Tapos, wala pang, ang bilis ng mga pangyayari, mga beshi. Wala pang wala pang isang buwan. April 5 or April 15. Kasi na-finalize lahat, April 5. April 15, meron na akong priority date. Approve. Priority date. Ano kayang merong ingay doon? So, meron na akong approve priority date. So, since meron na akong approved priority date noon, wala pang isang buwan na naman, Day. Meron na akong visa fee bill. Oh, di ba? Bongga. Ang bilis, Day. May visa fee bill na ako ng May of 2022. Wala pang August ata, DQ na ako. Sabi ko, ano ba tong nangyari? Ang bilis-bilis naman. Parang gusto ko pang magstay dito sa Pilipinas. August of 2022, DQ na ako. September of 2022, pinadala na ko ng email, US Embassy Manila. Your case is ready. Book an interview. Nakakaloka! Sabi kong ganun. Ano ba tong nangyari? Wala pang 4 na buwan. Tingnan nyo ha. April na file, May, June, July, August, September pa lang. Wala pang 5 buwan. Sabi ko, ano ba tong nangyari? Akala ko ba taon yung bibilangin ko? Nakakaloka. Kung Diyos talaga yung gagalaw for you, as in mga beshi, as in nakakapanindig balahibo yung progress, napakabilis. Tapos yon, October of 2020, meron na akong interview date. O di ba? Dinelay ko pa yon. Tapos sabi magpa-interview na daw ako. Mga beshi, kung alam nyo lang, Friday ang interview ko. Nagpa-medical ako Wednesday. Alam nyo naman sa Pilipinas, 2 araw yung medical, 'di ba? Wednesday ako nag-start. Pagka Thursday, yun yung last day ko, which is vaccination. Tomorrow, interview date ko na, o 'di ba? Sabi ng St. Luke's, "Sir, kailan po yung interview date ninyo?" Sabi ko, "Bukas." Sabi ng nagva-vaccine. Wala talagang Day. Wala nang nasabi, Day. Sabing ganun. Nagjo-joke ba itong
aplikante na to or what? Mga ganyan. Sir, sabi niya, yes, bukas ang interview ko kaya dapat isend nyo na yan urgently. Charis, ano ka, VIP? Tapos yon mga beshi, yon. Nasend naman pagdating ko ng Friday, siguro mga 9:30 yung ko nandoon. O di ba? Tapos during the interview, ang tinanong lang sa akin ay kung ano yung job offer, kung saan ako magtatrabaho, anong address ng ospital, ilang years yung experience ko, at hindi ko makakalimutan ang first question ng US Embassy sa akin. What's the reason why your birth certificate is late registered? Sabi ko, there is a lot of war in Mindanao. Tapos sabi ng alam niyo ba ang sabi ng consul? Gosh, I love your siguro dahil sa mga action ko na ganyan. Sabi niya, I love your personality. I know you will be a great nurse in America. You are so hilarious. Continue to be so fun. Sabi ko, ano ako joke? As in, siguro sabi niya nararamdaman ko yung vibes mo na mabuti kang tao. I hope that you will continue to be a good citizen and permanent resident sa Amerika. Sana maging mabuti kang tao. Parang mga ganun yung niya sa akin. Tapos sabi niya ganun sa akin. Your visa, wala pang 3 minutes, Day. Ang sabi sa akin, your visa is approved. Wait your visa in the mail. Friday ako na-interview, na-receive ko ang visa packet ko Wednesday or Thursday ata ng succeeding week. O di ba? Ang bilis mga inday. Sobrang napakabilis ng mga pangyayari. Tapos, nung January, dinelay ko pa ha, hindi pa ako nag-fly dito sa Amerika. January of 2023, lumipad na ako dito papuntang Amerika. At ang January 2023, yun yung nakalagay sa aking green card. Though na-receive ko ang green card ko a month after that. Pero yun yung nakalagay na effectivity date kung kailan ako naging resident dito sa Amerika. Remember mga inday, isang information na naman na dapat nyong malaman. Yung effectivity date ng inyong green card, yun yung magiging basihan kung gusto nyo maging citizen after 5 years. So, after 5 years from that effectivity date, so sa akin, January 2023 of 2023, after 5 years, so 4, 5, 6, 7, 8. January 23 of 2028, pwede na akong mag-apply ng citizenship, 90 days prior to that date, pwede ko na siyang i-file online. O diba, bongga? So, see you guys dito sa Amerika. Dito ko natatapusin ang vlog na to. Thank you so much sa palaging panonood ng aking vlog and see you again on my next video. Sana na-enjoy at na-enjoy. Sana nag-enjoy at na-inspire kayo sa aking little but very useful information. Sana all useful. O sige na mga inday, sobra nang umahaba itong vlog na to. Babush na. Bye! Shalak!